So, there are 7 important principles about Christians and money. Yung iba po sa atin ay napakaraming pera. Sana. At yung iba naman ay kapos. So, dinala tayo ng Panginoon bilang magkakapatid sa lugar na ito. At ang atin pong kailangan maintindihan whether kulang sa kayamanan o sagad o lubos o lagpas ay mga prinsipyo na pag-iisip para whether ikaw ay sasabihin mo sa sarili mo ikaw ay mahirap lamang or ikaw ay pinayaman na ng Panginoong Diyos, ay hindi ka magyayabang kung sobra-sobra ang iyong hawak na pera at hindi ka rin naman mag-iisip na masyado kang hikahos at ape. Kawawa ka naman kung ikaw ay kulang sa kayamanan o pera. Yan po ay dalawang extreme na hindi natin dapat pupuntahan ng ating pag-iisip kung tayo ay Kristiyano. Kasi sa mundo, kung hindi ka Kristiyano, ang iyong pag-iisip, yaman kung ito dapat I deserve the best car, the best house, the best things. Kaya yung iba kahit na ang bag ay nabibili mo sa SM ng 1,000, 2,000. Ayaw mo nun. Gusto mo yung tigwa 100,000. Kasi you don't deserve. Baka katihin yung ano mo, kamay mo pag 10,000 lang ang bag mo. 100,000. Ba? Sino sa inyo may 100,000 na bag? Wala. No? 100 pesos na bag. Okay. So, di ba, meron ganyan. May milyon pa nga na bag. No? So, bakit nila binibili yon? Samantalang bag lang naman yan, nalalagyan mo lang ng kung ano-ano. Because you think you should walk with prestige. You should walk with distinction. Nakita pa lang nila yung bag mo, ibang klase to. Nakita pa lang yung kotse mo, iba to. Hindi ito ano. Nakita pa lang yung Amerikana mo o yung barong mo. May dating ka na. Sa sapatos pa lang. Diba? Iba na. Kaya, kung naalala nyo si Rod Navarro, di ba, Brother James? Si Rod Navarro, hindi mo kilala. Wag na natin pag-usapan si Rod Navarro. Okay. Pasensya na kayo at kaming mga 60 na, yan ang mga aming kilala. So, take heed and beware of covetousness. So, life in Christ is more than possessions. Possessing Christ is better than possessing wealth. That's principle number 1. No? Kung nasa iyo si Kristo, mas mayaman ka pa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Sabi ng Panginoon kay Abraham pa ang pangalan na noon, I am your exceeding and great reward. Sabi ng Panginoon kay Abraham. Ito ba, ang dami, pinayaman kita, Abraham. Ang daay mong katulong, ang daay mong hayop, ang daay mong lupa. Pero wala yan. Because your exceeding great reward is me, sabi ng Panginoon. So tinuturuan siya na itong mga bagay na material, itong bagay na hawak mo sa iyong kamay at ikaw ang may control niyan, wala yan. Kung wala kang Panginoon, wala yan. Pero pag may Panginoon ka, kahit tumaas ang buhay mo o bumaba, importante, ikaw ay nasa Panginoon pa rin. Huwag kang aalis sa Kanya, and He will be your exceeding and great reward. Sabi sa Luke 12, verse 16 to 21, isang parable of the rich fool. No? Parable of the rich fool. Nasabi niya, Soul, you have more than enough.
Ang dai-dai mong stock ng bigas. Hindi sila bigas pala noon, wheat. No? So what will I do? I will build bigger barns. And I will sleep, eat, and be merry. Ako'y magpapakasaya sapagkat ako'y mayaman. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Thou fool! Tonight, your soul will be required of you, and who will benefit all of this stock that you have? So, ang dai-dai mong hoarding, ang dai-dai mong mga bagay na nakatago sa iyong kahadiyero, na ang laki-laking kahadiyero, kasing laki ng bank vault. May mga alahas ka dyan, no? Tapos may CCTV ka, may security system ka, kasi baka ka nakawan. Meron ka pang mga bodyguard, security guard, meron ka pang fence, electrified fence. Patay ka naman kinabukasan. Sino ang kinabang nun? Magpapatayan yung mga anak mo, pati asawa mo, dahil napakayaman mo. Di ba? Ngayon, may nabalitaan. At ang suspect, yung anak, pinapatay yung tatay niya. Sipin mo yan, sa sobrang yaman, pati sarili mong anak, pagbabalakan ka patayin. Well, di natin alam ang totoo, but suspect. Mabuti pa yung walang yaman, nagmamahalan kayo. Di ba? Nagmamahalan kayo. Konti lang. Pwede na yan. Kesa sa napakayaman, pero wala. Mabuti na lang si Henry C., yung mga anak niya ay hindi pinag-agawan, no? Maayos. Bago siya namatay. At mga Kristiyano, no? CCF, yung kaya ayaman din ng CCF. Dahil sa naging yung SM group of companies, mga may-ari ay uma-attend ng church. No? Sana magkaroon din tayo ng mga kagaya ni Henry C. dito at saka yung mga anak ni C. dito. Pero kahit wala yan, mayaman tayo sa Panginoon. Because man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Possessing Christ is better than possessing wealth. Alam niyo po, may financial goals tayo, di ba? So, kailangan, in line with the Luke chapter 12, verse 15, ang ating financial goal ay dapat God-centered rather than self-centered. Because if yung financial goal mo ay self-centered, then you cannot stop thinking about money. May pera ka na, nag-iisip ka pa ng mas maraming pera bukas. Hindi mo, ganyan ang mayayaman eh. Di ba, mga mayayaman? Tama ba? Di ba? Pagka ikaw ay maraming pera, iniisip mo, itong pera na to gagamitin ko para dumami pa lalo ang pera ko. Yan ang pera. Ini-invite ka sa church, di naman ako magkakapera dyan eh. May magbibigay sa'yo ng tracts, makakapera ba tayo dyan? May sumagot na actually sa akin yan eh. No? Ano ba yan? Pagkakaperahan ba yan? Isipin mo yun ha. Salita po ng Diyos ito. Ay, hindi pala yan pagkakaperahan eh. Huwag na, sa inyo na lang yan. Meron ganun, materialistic na tao. So, hindi niya narinig. And hindi niya ever maririnig hanggat ganun ang attitude niya, ang prinsipyo sa buhay, that man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. A God-centered life, a financial goal which is God-centered, you are in abundance, maybe, pero kahit na ikaw ay marami na blessing na pumunta sa iyo, hindi ka malulula o malulunod doon sa yaman na pumapasok sa iyo. Dahil ang goal mo ay God-centeredness. At isipin mo, may mga Kristiyano in the first century na ang description sa kanila, hindi sila addict sa pera, addict sila sa ministry. Mayayaman. No?
1 Corinthians 16:15. They have been addicted to the ministry of the saints. 1 Corinthians 16:15. Addict. Pero hindi sa pera. Hindi sa droga. Sa ministry. Sana ganyan yung mayayaman sa atin. Okay, mayayaman? Oh. Maging addict tayo sa ministry. Gamitin natin yung pera for the ministry of the saints. Okay? So, that is number 1. Number 2, giving is better than hoarding. Ito po ay pinrich ko doon sa God's Grace Christian School sa kanilang commencement sa graduation nung grade 10. Na it is more blessed to give than to receive. Yun ang sabi ng Panginoon. No? Giving is better than hoarding. What is hoarding? Yung kamal ka ng kamal, stock ka ng stock. No? Wala kang binibigay. Wala ka man lang sinishare. Kahit ang dai-dai mo na, wala kang inisip. Mababawasan yung stock mo eh. No? Mababawasan. Kahit na nakikita mo na, hirap na hirap. Lalo na yung kapatid sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni John, doon sa 1 John, kung ikaw ay tutunay na may pag-ibig ng Diyos, nakikita mo yung kapatid mo naghihikahos. Tapos sasabihin mo, may God bless you. May God protect you. May God enrich you. And go. Hindi ka nagbigay man lang. Hindi ka nagbigay man lang ng kahit kaunting para maibsan yung kanyang paghihirap. Sabi niya, how dwelleth the love of God in you? Paano mo nasasabing may pag-ibig ka ng Diyos? Yung Diyos na hindi mo nakikita, minamahal mo, yung kapatid mo nakikita mo, hindi mo matulungan. Paano mo masasabing may pag-ibig ng Diyos na tumatahan sa'yo? So, giving is better than hoarding. It is more blessed to give than to receive. The carnal mind, yung whether Kristiyano ka na o hindi ka pa Kristiyano, you have a carnal mind. And if that takes over your life, ang lagi nag-a-appeal sa'yo, passive income. Ano yung passive income? Natutulog ka, tuloy-tuloy ang pasok ng pera mo. Pag gising mo, check mo yung bank mo, magkano na? Uy, kumita na naman ako. Tapos, popost mo sa Facebook yung pamaypay na puro 1,000 ganyan. Shhh! Tapos, yung ganyang kakakapal. No? Nagwi-withdraw ka sa bangko, kapal-kapal, kukunan mo muna ng picture. Kukunan mo pa ng selfie. Bihira, no? So, that is the carnal mind. Ito po ang nangyari habang natutulog ako kagabi. Sipin mo yun. Kumita ako habang tulog. No? So, easy. Ayun, naalala ko doon sa laging prayer request sa Riyadh dati. Ano? Brad, pag-pray natin na sana kukonti lang ang trabaho ko at saka ma-increasean ako. Laging ganun no? No? Gusto niya, kukonti lang trabaho, pero maraming pera. Diba? Prayer request. So, hindi ganun eh. Ang ano natin, ang goal dapat ng isang Christ-minded person is yung trabaho, dahil dito sa Acts 20:35, more blessed to give than to receive. Sabi, kailangan ikaw ay work-minded, pero ang work na yan, pagka kumita ka dyan, hindi yan para sa'yo lang, para meron kang pantulong. Yun, sana may pera ka, whether konti lang ang sweldo mo o madami, ang goal mo, hindi para yumaman ka ng mabilis doon sa work. Kung payamanin ka ng mabilis ng Panginoon, well and good. Kung bigyan ka ng income ng Panginoon na napakadami, masaya tayong lahat. Masaya ka, masaya ang pamilya mo, masaya ang anak mo, nabibili mo gusto mo. Amen. Pero, pagka kumikita ka, may livelihood ka, may business ka, may trabaho ka,
whether konti yan o marami, ang goal mo is para meron kang maitulong. Yun ang Acts 20:35. That you may support the weak. Diba? Meron ka ng pang-suporta sa weak, sa mga pangailangan. Hindi weak na kamag-anak mo. Siyempre, tutulungan mo yun. Yung anak mo weak, lahat sa inyo na. Weak yung anak ko Wala na akong pantulong sa weak na iba. So, ang pinag-uusapan dyan, the weak among you. The weak in the church, the weak outside the church. Kaya tayo may helping the poor. Meron tayong BCA helps na hindi natin kilala, pero tutulungan natin. Dapat may allowance tayo doon. Hindi yung lahat yan, ang allowance mo ay food, magbabudget ka, food, tapos mga gamit ng asawa ko, mga gamit ng anak ko, tapos ito, para sa church ito, tip, di ba? Tip para sa church. Tapos, para sa pang gym. Ito naman, para pang outing. Ang daming ganun, So, wala kang para sa weak, supporting the weak. Sabi ng Bible, sabi ng Acts 20:35, isa yan sa mga kasama dapat sa budget mo. No? So, giving is better than hoarding. Blessed to give than to receive. That is the Christ mind. Ang number 3 is use money to show the love of Christ instead of just using money to get more money. For the love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. Alam nyo, minsan kakamali yung iba nagko-quote. No? Money is the root of all evil. Mali. Money is not the root of all evil. The love of money is the root of all evil. So, you can get money, you can have money, you can work for money, and you can have things that good, mga magagandang idea. Uso ngayon yung mga ganyan, magagandang idea na kapag ikaw pa lang ang nakaisip niyan, pwedeng maging pera. Okay po yan. Hindi mo masama yan na kumita tayo ng pera. Kung ikaw ay salesman, hindi masama na meron kang komisyon. Hindi masama yun. Kung ikaw naman ay tindahan, hindi masama na may profit ka. Di ba? Pero, yung gusto mo sobra-sobra, at yung parang usurious na or parang hindi niya alam kasi na ang kikitain ko dyan ay 300%, love of money na yun. Hindi na yun normal na business. Hindi na yun normal na hindi kaya servicing ka. Pagkatapos, ang kinikita mo ay galing sa mga hindi nila alam na meron kang dinaya doon. No? Halimbawa, aircon technician, yan, meron tayong si Brother Robert, may aircon technician. Alam nyo, si Brother Robert, empleyado na siya ngayon nila Sister Miriam Banig and Joseph Banig. Lumipat na siya. Siya dati sa Landers. No? Tapos, ang patakaran nila, siya ay lahat ng Landers, lilipat siya. Paglipat ng company nila, halimbawa Mindanao, doon naman siya ngayon. Ayaw niyang mahiwalay sa church. Kaya, nag-resign siya ron, tapos naging empleyado siya nung aircon technician na nag-install nito. No? Kapatid ni Brother L. Sipin mo yun. No? Gusto niya kasi na dito muna siya matuto sa ating mga doctrines. Maging kasama natin. That's a good mentality. No? That's a good principle. And I hope he continues to be like that. Pero,
So, alam niya ang mga sikreto para kumita sa ano, pagiging aircon technician. May mga dadayain ka. Sasabihin mo yung capacitor sira, hindi naman. Alam niyo ba yun? No? May mga compressor sira, hindi naman. Sisirain mo. Or mukhang sira. Tapos yun din ang lakabit mo. Oh. Di kumita ka, pero pandaraya. Oh. Pero walang nakakaalam nun. At ang kaming mga technician kasi, pag challenge mo kami, ikaw may-ari, hindi pa naman sira, pwede bang testingin pa? Hindi, kayo na lang gumawa. Marunong pala kayo eh. Oh, mas marunong pala kayo sa akin eh. Kayo na lang gumawa, alis na ako. Di madidelay ka na walang aircon or walang rep. Papayag ka na lang na maloko. Basta lang maayos yung rep mo, masisira yung ano mo, mga ulam mo eh. So, ganyan ang kalakaran ng mga servicing. Pero, hindi maganda yon because the principle is, it is better to give than to receive. Use money to show the love of Christ. Ang pera, no, ay gagamitin mo, paghawak mo na yan, or pagka mahahawakan mo yan, ang iniisip mo, paano ko papakita dito sa kliyente ko, sa kausap ko, na hindi ako mukhang pera, kundi ako ay mukhang Kristiyano. The love of Christ is more important than getting money. Minsan nga, talo ka pa. Pero importante, natulungan mo sila, tapos pinakilala mo sa kanila na ikaw ay isang Baptist, isang Christian, isang Bible-believing person. That's more important. Binigyan mo ng tracts. Binigyan mo ng Word of God. That's more important than naperahan mo sila. So that's principle number 3. Use money to show the love of Christ instead of using money to get more money. The Christian's end goal is Christ and His glory. The non-Christian uses money, loves money, and therefore he becomes corrupt in his mind. Nagkakaroon siya ng kakaiba. Kahit na Christian ka, pwede ka pa rin makorap eh. No? Pag andyan na yung pera, at sasabihin, bigyan kita pera. Meron tayo isang kapatid. Bigyan kita pera, baguhin mo yung report mo. Para naman hindi kami mag-penalty. Kasi ang penalty, 1,000,000. Bigyan ka namin 100,000. Baguhin mo lang yung report mo na okay na yung project. Aba, 100,000. Kung may utang kang 50,000, di solve na yung pera mo, yung ano mo. Solve na yung problema mo sa pera kasi 50,000 lang, may balance pang 50. Tapos gagawa ka lang ng report na hindi makakasira doon sa nagbibigay sa'yo ng pera. Kikita na sila. Kaya ang daming mga project, mga tulay, hindi pa tapos, report tapos na. Corruption. Mga government buildings. Pagka ikaw Kristiyano, pagkatapos inspector ka, government inspector, yan, mga civil engineer, yan, mga ano yan, bibigyan niya ng opportunity to be the person who will approve and disapprove government projects. Delikado yan. Dahil nasa kamay mo ang milyon-milyon. Nasa pirma mo ang milyon-milyon. At pwede kang offeran, no? Na bigyan kita ng 1,000,000, ipikit mo lang mata mo. Kaya, delikado yan, Brad. Ingat ka dyan. Yan ang future. Yan ang future ng mga inspektor, no? So, the love of Christ is more important than money. Number 4. Number 4 is in Matthew 5:42. Give to him that asketh thee. Lahat ng hihingi, lahat ng may pangangailangan, kung ano yung kaya mong bigay,
meron kang bibigay. Siyempre, yung hindi mo kaya ibigay, huwag mo ibigay. Di ba? Pero, kung ano yung kaya mo. Sabi ng Bible, sabi ng Matthew 5:42, sabi ng Panginoon, pag merong humingi sa'yo, pag merong nangangailangan, tapos humingi ng tulong, magbibigay ka. And from him that would borrow of thee, turn not thou away. That's a principle. Don't let your brother go home empty. Pag merong, ngayon, syempre, that will make you prone to abuse. Kaya dapat marunong ka ring magtanong. Marunong ka ring tinatawag na vet. Yung tatanungin mo siya, syempre, inihiraman ka, may karapatan ka rin magtanong. No? Para sa ambayan, ano ba nangyari? Ngayon, huwag ka na maraming tanong, Brad. Sis, huwag ka na maraming tanong. Kung ayaw mo, sige lang. Dahil mo tanong eh. Hinihiraman ka na nga eh. Oh, di ba? Mali yun. So, nawawala yung obligasyon mo na magpahiram kasi mataray siya eh. Ayaw niya sumagot sa mga tanong eh. Marunong ka dapat magtanong. Kung hihiram, siyempre, ina-expect mo rin na ibabalik. Kung hiram. Kung bigay, iba naman yun. So, yung hiram at saka bigay, ano ba yan? Hiram na wala ng solian? Hiram ng pera na wala ng bayaran? O gusto mo, bigyan na lang kita? So, those are things. Pero this is the rule, this is the principle. Give to him that asketh thee. And from him that would borrow of thee, turn not thou away. So helping, ito ang principle pa isa, helping because of Christ. Because Christ said this rule, na pag may humingi, magbibigay ka. Pag tumulong ka because Christ said it, and you obey Christ, is better than helping because you have abundance. Dali-daling tumulong ng mga maraming pera eh, di ba? Maraming may bibigay kasi kahit na malaki ibigay mo, hindi ka naman nababawasan kasi marami ka pa stock eh. Oh. So, matulungin yan. Merong mga taong ganon, matulungin. Pero hindi dahil kay Kristo, kundi dahil marami siya. So, ang prinsipyo natin, pinag-aaralan, sinasuggest natin dito, o sinasabi ng Panginoon, ay meron siyang utos. So, halimbawa, may hawak ka. Okay? Alam mo, may pera ka. O yung GCash mo, merong 50,000. Okay? Ngayon, pwede po bang makahiram? Kasi po, ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Wala kaming pambiling bigas, kapatid. O yung kuryente namin mapuputol. Pwede pong makahiram lang, saglit lang na panahon. Kabalik ko din. So, huwag mo na isipin na, baka hindi ibalik to O huwag mo na rin isipin na, ano kaya to? Tubuan ko kaya? Wala na yun. Humingi eh. Ang isipin mo, Panginoon, kapatid ko to sa Panginoon, kapatid ko to, dahil sa iyo, susunod ako. Bibigyan ko to. Kung ano yung kaya mo. Hindi mo iniisip ang Panginoon, basta, yan. Diba? Dami naman ako eh. Sige, pay when able. That is a principle number 4. Okay? At ang example natin dyan ay yung Good Samaritan. Alam niyo yung Good Samaritan? Sa Luke chapter 10 verse 30, may nakita siya, parable yan, ano? May nakita siya sa kalsada na nagkaroon ng criminality sa kanya. Hindi niya naman obligasyon na tulungan yun. Pero, dinala niya sa isang lugar, no? Sa isang hotel, tapos, he bind up the wounds, binigay niya ng yung sugat, binigay niya ng kagalingan yung sugat. Pagkatapos, sabi niya, dahil mahina pa yan, eto pambayad, dyan lang yan. Tapos kung may kulang,
siguro kilala siya, no? Doon sa lugar na yon. Kung may kulang, pagbalik ko, bibigay ko sa iyo. So, alagaan mo lang. So, that's the parable of the Good Samaritan na binigay ng Panginoon na pwede nating gawing halimbawa. Hindi tayo obligado na tumulong sa hindi natin kilala, pero dahil sa utos ng Panginoon, sa halimbawa ng Panginoon, naging obligasyon natin. That's a good principle. Number 5, cheerful giving is better than obedient giving. 2 Corinthians 9:7. The Bible says, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. For God loveth a cheerful giver. Mga kapatid, we believe in tithes and offerings, 10%. But that is, many churches preach tithing na kailangan nag-obey ka kasi pag hindi, nagnanakaw ka sa Diyos. We don't preach that way here. We believe that the tithe is an obligation that you should do because you believe that God deserves 10% or more than your income. Naniniwala ka na ang Panginoon, sa Panginoon galing lahat ng kinikita mo. Naniwala ba tayo doon? Lahat ng pera, lahat ng good health, lahat ng skill, lahat ng mga natatanggap natin, galing sa Diyos. So, kung sabi niya, 10% yan, balik mo, mabalik natin. Wala na tayong argument, wala na tayong problema. Pero may mas mataas. No? Hindi mas mababa to. Ang cheerful giving ay hindi kahit ano na lang madukot mo sa bulsa mo. Di ba? Cheerful giving is higher than tithing. Tithing is obedient giving. But cheerful giving is something that you do because you are glad you're a Christian. You're glad na bukod sa sinusupply ng Panginoon, my God shall supply all your needs according to His riches in glory, binibigyan ka niya ng hindi lamang kinikita mo, kundi yung good relationship, love, yung church mo, maayos, inaayos niya, yung buhay mo, inaayos niya, iniiwas ka niya sa mga gulo sa panahon na to. Maraming binibigay sa ating benefit ang ating Panginoong Diyos. And for that, you say to yourself, to your heart, that according to the purpose that God has given in my heart, I will give. And I will give abundantly because God loves a cheerful giver. Yun ang prinsipyo mo. More than obedient. Kailangan kong gawin to kasi baka hindi ako pagpalain ng Panginoon eh. Yun yung obedient. Gagawin ko to kasi yun ang turo eh. Merong gagawin ko to, magbibigay ako kasi gusto ko. Natutuwa ako. At ang Panginoon ko, alam ko matutuwa din. Based on cheerfulness. Not based on fear. Not based on obligation. Not based on danger. Na baka ikaw ay, kasi may mga preaching na, kung hindi kayo magta-tithes, pag uwi nyo mamaya, ma-aksidente kayo. Yung mga ganun eh. No? Nanakawan kayo, masusunog ang bahay nyo. Kung hindi nyo susundin ang Panginoon. Kasi nasa alagay sa Malakay 3:10. No? You have robbed God. This whole nation have robbed me. Magnanakaw kayo. Lahat. Kaya dapat sa inyo ay bigyan ng parusa ng Diyos kung hindi kayo magbibigay sa Panginoon. Hindi po ganun eh. That is for the nation of Israel. Pero sa New Testament, there is a higher principle in giving. That is cheerful giving. Number 6.
Treasures in heaven are better than treasures on earth. Matthew 6:19. Sabi, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, but lay up for yourselves treasures in heaven. So, sa langit, merong mga turo din na pagka kayo ay nagbibigay, investment nyo yan para maganda yung bahay nyo sa langit. Hindi po ganun yun. Hindi tayo nagbibigay. Yung mansions in heaven, that is made by God, prepared by Christ. Sabi ng Panginoon, I will go and reserve a place for you. Sino gagawa? Si Kristo. Hindi yung pera natin, pagka binigay natin sa church, mas malaki bahay natin sa langit. Hindi yon. Pero merong treasures in heaven na kung tayo ay talagang tapat sa Panginoon, siyempre, mas maraming ginagawang favor ang Panginoon on earth sa mga tapat niyang anak, at saka merong mga rewarding time at the judgment seat of Christ. And that is already heaven. Meron ding loss. Merong mga magaganda na yung ginawa mo in the beginning, pero pagdating ng ending, di ba, sabi ng kanina sa Thyatira, the last is more than the first. Yung works mo ngayon ay mas magagandang ginagawa mo na ngayon sa Panginoon kaysa sa dati. So possible yan sa isang Kristiyano. Pero of course, kaya yan kapuri-puri dahil mas marami ang reverse na ang mga nangyayari ngayon sa kanilang buhay, Kristiyano, ay mas pangit kaysa doon sa nung bago silang save. Nung bago silang save, ang saya-saya, sama sa soul winning, punta lagi sa church, masaya lagi pag nakikita ang kapatiran, no? Wala siyang iniiwasan pag ligaya ng buhay ang kinakanta. At gustong-gusto niyang magdala ng bisita. Di ba? Yan ang kanyang attitude ngayon. At noon, halos padagdag ng padagdag. So, ito po ay treasures in heaven. Whether you like it or not, God will reward you. Merong katampatang pabuya, doon nga lang sa nagbigay ng tubig eh. Huwag na kayo magbigay ng tubig, may tubig na ako. Doon lang sa nagbigay ng tubig, may pabuya na eh. Eh di lalo na yung nagdadala ng kaluluwa dito. At nagtuturo sa mga bahay, husband and wife team pa, no? At gumagastos para dyan sa trabahong yan ng sarili nila na hindi ano ba to, i-refund ba ng church to? No? Wala silang iniisip na ganun. No? Sayang naman to, sana magbenta na lang ako. Mag-ano na lang ako, affiliate marketing sa Shopee. Mas kikita pa ako kaysa dito sa papunta-punta sa kung saan-saan para magturo ng ebanghelyo. Treasures in heaven yan. And it is better if you lay up treasures in heaven than laying up for yourselves treasures on earth. Yung treasures on earth ay pwedeng mabulok. Di ba? Pwedeng mabulok. Pwedeng masira, pwedeng nakawin. Pero yung treasures on heaven, hindi mananakaw. Hindi mananakaw yan. At hindi yan mapepeste. Secured yan. No? At ang Panginoon ang nag-accounting yan. Kaya perfect ang accounting yan. Hindi mo masasabing, teka muna, hindi yata yan ang tamang percentage siya, Panginoon. Ba't ganon?
Parang lugi ako Hindi ka lulugihin ng Panginoon. Dadamihan pa niya over what you deserve. Diba? Kasi ang yaman ng Panginoon Doon sa minsan na laging may angal ang mga trabahador pagkadating na ng sahod Either delayed or on time, pero yung overtime hindi ibibigay ng tamang computation. Kaya iniisip mo lagi, masama loob mo lagi pagkatapos ng sweldo. Sipin mo, parang lugi ako sa kumpanya nito Tapos yung SS ko tsaka BIR, masyadong malaki. Konti na lang ang take home ko. Ganyan ang mga feeling ng mga trabahador no? Konti na lang, ang laki ng binawas. Ang bihira yan. Lugi ako sa kumpanya na to. Nakahanap na nga ng iba. Kaya yung iba, every year, iba kumpanya Kasi, lugi sila lagi ang mentality nila So that is what happened when you always have thinking about treasures on earth. But your treasures in heaven, sobra-sobra yan. No? What you deserve will have more. Last is principle number 7 is a good name is better than riches. Sabi ng Proverbs 22:1. A good name is rather to be chosen than great riches. Alam niyo sabi ng Luke 10:20, huwag kayong magsaya dahil nakakapagpalayas kayo ng demonyo, kundi mas maging masaya kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nasa langit. Yan ang ikakasaya natin. So yung good name mo rito sa lupa, mabuti din yan. Ngayon, yung mga kandidato, puro mga nagpapabango ng pangalan. Lahat ginagawa nila para iboto sila. Siyempre, yung sira pangalan, hindi mo boboto yon. Sira ka ba? Sira na nga pangalan, boboto mo pa. So, ang gagawin nila, papabango sila ng pangalan. Okay. Pero meron pang mas maganda kaysa sa mabuting pangalan sa lupa. Mabuting pangalan sa langit. Yan ang sabi ng Panginoon, matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. At yan ay mas mabuti pa sa kayamanan na nasa lupa. So kung tayo ay maraming ang pera dito sa lupa, pero wala naman ang pangalan mo sa langit, dito ka lalang mayaman. Kawawa ka naman pagkatapos mong mabuhay. Kasi dito ka lang mayaman. Pagkatapos ng buhay mo dito, sa kabilang buhay, maghihirap ka na ng walang hanggan. Kaya siguraduhin natin, mga kaibigan, bago tayo pumanaw, na ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Nakasulat ba sa langit ang pangalan natin? Purihin ng Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin.